So good day everyone. In this video, I am going to discuss the module 3 wherein topic is about the web and the internet. So there are two lessons here in this module. Lesson 1 is about the web. So here in this lesson, we will talk about the definition of the web, the versions of the web, and also the types of websites available in the internet nowadays. So as described here in the module, the web is actually the short word for the World Wide Web or the WWW. Actually, the web is just a information organized into web pages containing text and graphics images. So anything that you can see in the web or in the internet is called the web. So it is just a content just like any other document na ma-create nato sa Word baka na or any application, but it's just that ang kini nga content is naa available sa internet. And so that content is called web. And so here, the World Wide Web is a larger collection of interconnected documents or content. So these are just the interconnected documents. So the keyword here is interconnection, wherein there is a link between other pages or other documents. So that link is called hypertext link. This one. So the hypertext link is just a highlighted keyword or images that lead to related information. So let me show you something here sa Google Chrome. An example of a web. So let's go here sa atong eskwelahan. Is nsU.edu.ph. Alright, so this is an example of the web, wherein as you can see here, there are some text, this one, and also there are some images, this, and here, and not just images, but also we can also include mga videos or mga animations, just like this one. So nakakita yung mga big video na pwede na to i-include din sa atong page kumbaga. So anything na nato makitaan sa using a Google Chrome or any other browser, kung makita na rin nato na, that is called web. And so the link na sila, it is interconnected to one another using a hyperlink. So anything nga kanang mahimong clickable, no? Pag mo change gani ang iyang cursor into a hand cursor, just like something like this, natay pointer, then pag once atong i-mouse over ang atong cursor sa kini ng mga text, so mo change siya into hand cursor, wherein pag once mo change na siya, masabot ana is ang imong na mouse over is link na siya. So ang tawag niya ana is hypertext link. So naa sad tayo mga images nga, just like for example kini siyang logo nato dire, no? So you can see here kining logo, pag atong i-mouse over, mahimo siya ang hand ang atong pointer, wherein pag once mahimong hand siya, that is also called as the hypertext link or highlighted keyword. So mo na siya. Now, a collection of linked pages that has a common theme or focus is called a website. So, once imo na siyang i-organize as one, no? Para ng atong eskwelahan, for example. So, nakitay mga content din ha, o nakitay mga web pages sa campuses, nakitay web page po sa philosophy, vision, and mission, pag once ataning i-click. So, mo na yung content niya. Pag-ari po kita sa administration, nakita board of trustees, then mapod niya ang iyang content or mapod niya ang iyang webpage. So kung once ato na siyang isa using this kind of design, so that is called a website. So kung imo na siyang gi-organize as one theme kumbaga. So the main page
that all of the pages on a particular website are organized around and linked back to it, it is called as the homepage. So, kanang homepage mga bata, mo na pinakauna nga mogawas once imong i-type sa imong URL or kining sa imong address bar ang iyang website. So, let's say for example is inisio.edu.ph. Ni siya. So, pinakauna diha nga mogawas, that is what we call homepage. So, diha ang pinaka-starting point kumbaga. So, man siya ang homepage. So, na-create ang atong term na web or the www or World Wide Web, it is because of this person, si Timothy John Berners-Lee, kumbaga. So, kini siya, he is an engineer and computer scientist. So, he is the inventor of the so-called World Wide Web. So, siya ang pinakauna magod nga nag-create o gitawag na to nga content nga visible sa internet. And so, here we will talk about 3 versions of the web. So, 3 versions of the web is, of course, Web 1.0. Then, another is that 2.0 and then also 3.0. So first, let us talk about what is Web 1.0. Ang pinakakaraan nga type or ang unang nga klase nga web, mga web contents kumbaga. So the Web 1.0 mga bata is, this is the read-only or static web. So when we say static web, what we see sa atong website is maura dyan na yung makuha. Or maura dyan na siya ang imo kibaling makitaan. Wala na kailangan transaction o wala na kailangan pwede mahimo din ha. But you are there just to look upon kung unsa ang naa and then basahon and then mangita, then wala na dayon. So that is why itawag na siya og read only. So basa ra jud. So basa ra ka kumbaga. So you cannot interact, you cannot input, you cannot feedback. So, you are only reading. So, ang definition ani, it is an old internet that only allows people to read from the internet. So, basa lang ka. So, first stage, worldwide linking web pages and hyperlink. Web is used as information portal. It uses table to position and align elements on the page. So, ang nahitabo ani sa pinakauna, since Web 1.0 man ang version, so nahimo lang siya nga information portal. So when we say information portal, diha lang ka molantaw og mga information nimo dinha or needed nimo ng mga information. For example, mag-search ka sa Google website, then tan-aw nimo kung unsa nga naa dinha, then that's what we call information portal. Then organize pod ang mga content by table. So for example, atong lantaw ning atong sa school, no? So as you can see here, na ay mga division ana na dinhi heading sa taas natay gov.ph, may FG is in you, is in you, then FG LMS, then careers dayon ka, then apo dinhi atong logo, then atong information diri sa kilid. So naka division kumbaga. So to divide the content naata gitawag nga tabling. So ang tables actually ang gigamit ana for them to divide or to position elements on the web pages. So most read-only page na read-only web. So it focus on the company's homepage, then dividing the World Wide Web into a usable directories. So mura ra siya og telephone directory kumbaga ang imong mga contents din na wherein basahon ra jud nimo kumbaga. So that is why it is used for companies homepage or companies mga websites kay lagi basahon lang. So once ang company magod gusto nila na i-publish ang ilang company for other users or for other customers nga para mahibalo regarding silang company kumbaga. So Web 1.0 ang gigamit nila ana. It means web is used as information portal. So as we can see, as I have said earlier, Web 1.0 is just a information portal. Now, kung mangita kag information o mangita kag
unsa na lang ng mga content, then naa din ha makita din nimo. It started with a simple idea to put content together. So mala na ang kuan kumbaga ang idea sa web 1.0. And also mo na mga examples nato, we have mp3.com, ini homepages just like sa atong kini eskwelahan nato or sa atong sniso.edu.ph nga website. So that is an example of homepage, directories, web views, or any other na mga HTML portals kumbaga. And so, what are the disadvantages of the so-called Web 1.0? So, pinakauna din nga disadvantage I mean is read only, no? So, as you can see here sa atong description, sa Web 1.0 is read only static web. So, when we say again read only, basa lang jud ka. Then limited user interaction, so wala kay mahimo kundi basa ra jud. So limited kaayo ang pwede nimo himuon dinha. And also this is lack of standards. It's because there is no interaction with the users. So in that case, there is no establishment of the so-called standard or policy between the user and the owner of the website kumbaga. And so that is for the Web 1.0. And so version 2 of that, so another na pod nga ni evolved nga web is that the so-called Web 2.0. So from the 1.0 natay 2.0, wherein in this version of the web is gitawag na siya mga bata of read, write, interactive web. So when we say read and write, so magbasa ka, naagihapon tong sa web 1.0 wherein basahon nimo ang content, naa din na makita nimo mga video, makita nimo mga graphics or photos, and then also ang mga text. But at the same time, naa na kay write. So balik kita sa atong website sa kini Sinisyo. So if you are going to be evaluating this kini siya, if you are asked, no, unsa ni siya nga klase nga website kining atong eskwelahan or kining atong snisyo.edu.ph, is it web 1.0 or 2.0? So of course this is 1.0 mga bata, no? Kaya naman you are just only reading. Kung imong i-opening snisyo.edu.ph, so mag-click lang ka dinhi mga campuses or philosophy, vision, mission, goals, then basa na dayon na siya. Sahon na nimo na wala na kay lain mahimo kumbaga. Or else adto ka sa homepage, then naa kay mga video dinhi na makit-an sa ubos. So pangitaon na nimo. So wala na kay lain mahimo diha. So you are just reading. So in this case, kini siya nga klase nga website, this is nakategorize ni gihapon dito as 1.0. Now, sa may example sir sa 2.0 nga web. So, example din ha is kining fb.com. So, Facebook. So, this is a kind of web na makita nato sa internet, natay Facebook. So, as we can see here, natay reading. So, makabasa kita yung mga video, makakita kita og mga photos nga naa dinha, and then naay mga writings, naay mga posts, but at the same time you can post, you can comment, you can like. So in that way, since you can comment, naa na kay writing din na. So naa na kay pwede masulat kumbaga. So if you are interacting, you are writing something dinha sa web, wala lang ka nagbasa o wala lang ka naglantaw, that is a perfect example of Web 2.0 mga bata. So you are reading, at the same time, you are writing. So you are responding to any comments, you are putting a reaction like heart, baka na siya, or any other nga means nga ikaw mismo dili lang ka naglantaw, but instead you are also feedbacking sa imong gilantaw kumbaga. So that is Web 2.0, wherein in this version you are reading and writing. So interactive
web ang term na to ani mga bata. So when we say interactive, the content, no, the content of the page is based upon kung unsa ang imong gi-input. Let's say for example, nag-login kita dire, diba? Usually pag once i-log out na to ni ang atong Facebook, then kung let's say inyong account ang inyong i-login dinhi, ang content dinhi sa inyong page is dili parehas sa akong content. Diba? Dili parehas kita og newsfeed, dili kita parehas og mga profile. Kung mo-click ko sa akong profile dinhi, dili parehas sa inyong profile dinha. So, in that case, since dili kita parehas og content, although facebook.com lang usarang atong giadtoan, kinira nga link. But since lahi-lahi ang content, in that way nahimo na siya nga interactive web. So, a term used to describe a new generation of web services and application with an increasing emphasis on human collaboration. So, mao ni ang term nato sa Web 2.0. So, it is a platform that gives user the possibility or liberty to control their data. So, we can see here sa Facebook na web page, kita pwede magbuot kung unsa nga photos, unsa nga post or unsa nga video ang atong ibutang. So the content is not based upon kung unsa ang gi-create sa business, for example para ani sa atong eskwelahan. Ang content din na dili nagbase kung kinsa unsa ang gihimo sa nag-develop ani, but instead ang content is based upon kung unsa ang imong gisulod. Ikaw mismo ikaw iba lang user. For example sa akong profile, mao ni ang akong gusto nga content, so mao ni ang akong doon kumbaga na siya. So here, this is about user generated content and read-write web. So mao ni akong gilawon ganina. So user generated content. So ikaw ang magbuot kung unsa ang klase sa content nga imong ibutang sa imong web kumbaga. People are consuming as well as contributing information through blogs or site. So you are a main contributor, ikaw ang himo sa imong content kumbaga. Allow the user to interact with the page known as the dynamic page. So mao ni siya ang atong main kumbaga na concept, dynamic page. So when we see dynamic page, mao ni siya ang meaning. Dynamic page refers to a web page that are affected by a user input or preference. So, mata akong gimin ganina nga mag-agad kung unsa ang imong i-input sa imong login or unsa ang imong i-input sa imong mga post kumbaga. So, it is focused on the ability for people to collaborate, share information online via social media, blogging, and web-based communities kumbaga. So, mao ni mga examples. So, we have here an example of Web 2.0. Of course, ang pinaka-popular din nga example is social networking sites. So, familiar naman taan ni mga social networking sites. Of course, di na tayo dire maglangan kay kitang tanan na naman tayo mga social networking na mga account. Ang pinaka-popular din dato is naatay Facebook. But of course, we have also another social media accounts like Pinterest, Instagram, Twitter, Tumblr, and so many other karon napatay kini LinkedIn for professionals na mga individuals. So pwede po mo mag-create din ha kung mahimo na mga professionals. Then another nga example sa Web 2.0 are blogs. So mga blogging sites nga makita nato nga ang user ang magbuot kung unsa ang iyang input. Dili lang siya ang developer or ang owner ang mag-create, but instead ang mga users ang mag-create sa ilang content. So na siya mga examples with Blogger, Tumblr, and also so many others po na mga websites nga available karon sa internet. Then another po nga example sa Web 2.0 is the wikis. No, ano mga Wikipedia, Wikibooks, Wikicodes, Wikinews. So, since kini magud sila ng mga websites are editable, no? Pwede ang mga user maka-create og content din ha. So, pwede nila i-change ang definition,
pwede nila i-change ang anything nga naa dinha sa kaning gitawag nato mga Wikipedias. So natay commons, natay Wikidata, MediaWiki, so many others. But pinaka-popular ani is of course ang kining Wikipedia nato. Then another pod nga case nga example sa Web 2.0 is kining gitawag nato nga video sharing sites. So kining mga YouTube, Vimeo, Flickr, Photobucket, even Facebook, no? Ang atong Facebook is not just a social media nga web, but also this is a video sharing sites. Kaya naman pwede man ta dinha mag-upload og mga videos. Pwede man ta mag-upload dinha og mga reels na atong ipamutang or anything video form. So not just, of course, ang pinaka-popular nato is YouTube man, but there are so many others as like Dailymotion, kini siya, even gani Flickr na madawat po sila og video kumbaga. And so now unsay mga features, no? Unsay distinction sa 2.0 ug sa uban pod na mga web o sa particularly dito sa web 1.0. So pinakauna din nga feature is that the so-called folksonomy. No, sa man ang folksonomy. This will allow the user nga mogamit sa website nga makategorize niya ang iyang information using tags or choosing keywords. So nga namang hashtag na to, di ba kabantay mo anang mga hashtag. Where pag once imo nang i-click ng hashtag, tanan information related sa nag-hashtag ato or katong tag is mugawas. So na-organize kumbaga ang content based upon sa imong gitag kumbaga. So naka-connect na din na ay gitawag nila ana nga organization or categorizing mo na ang term nila ana. So that is what we call folksonomy. Then another part nga feature sa Web 2.0 is that it is dynamic and is responsive to user input. So balik naman ni kanina, when we say dynamic, magdepende sa user input ang iyang display, no? Kung let's say for example, akong email ang akong input as login or akong phone number, then akong display ang mogawas. Pero kung inyo pod, then inyo pong profile ang mogawas. Pero the same kita nga website nga giadtoan, facebook.com. So wala kita lain giadtoan isara ka website, pero lahi-lahi ang content. So when we say dynamic, lahi-lahi ang content based upon sa imong input na siya. So user participation. So when we say user participation, naanay imong involvement sa imong gibasa or sa imong gilantaw. So you can comment, you can review, even you can evaluate. Pwede gani ka mag-rant, di ba? May mga user na to sa Facebook nga kusog kaayo maghugot, kusog kaayo unsa na lang ang ilang ipangbutang din sa mga comment section. So in that case, that is what we call user participation, that you involve ka sa discussion. And also another case is that another key features is that ang Web 2.0 na sa gitawag nga long tail. So unsa man siyang long tail? Ang subscription is pwede monthly, pwede annual, or pwede quarterly or semi-annual, something like that. Kay lagi ang sa Web 1.0 magud mga bata is one-time payment. Kay for example, magpahimo kag website sa imong business. So ang imong bayaran ana ang mag-develop sa imong website, ang mag-design, then pag mas ma-develop na, bayaran nimo kausa, then tapos na. Paid na to, kumbaga. So in that case, kausa ra ka mabayad. But sa Web 2.0 is that dili na ka necessary kausa lang ka mabayad. Naa kay subscription nga mahitabo nga monthly anong payment. Di ba? Kabantay mo sa mga Netflix na mga websites nga offering or kining any other streaming websites karon nga available, that's like Disney Plus, Prime, sa panang uban na mga streaming websites nga available karon nga
as you can see, monthly ka magbayad. So monthly gitagi-tagi ang imong bayron ng kumbaga. So mao na siya ang gitawag nga long tail kay ngano man dugay man ka magbayad. Permanente man ka magbayad. Dili man ka one time, big time kumbaga na siya. So mao na ang kalahian sa Web 2.0. And then another pod nga version karon nga ni-emerge is kining gitawag na to nga Web 3.0. So, unsa man ang Web 3.0 nga version? So, naa gihapon kay read, naa kay write. So, makabasa ka, makasulat ka, just like parehas ra gihapon sa 2.0, but ang kining sa 3.0 is naa na ni siya intelligent web. So, kining intelligent web is naa na siya application upgraded wherein ang imong website is dili lang siya mag-rely kung unsa ang imong gi-input, but i-analyze pud niya ang imong gi-input. So iya na siya jang gitawag ana nila sa IT nga mining o data mining mga bata. So ang 3.0 is that this is a third generation of the web in which all application on the web or mobile will be upgraded with more features. It applies same principles with Web 2.0, di ba? Ganina sa read and write. Two-way interaction gihapon. But in this case, it will be more connected, open, and intelligent with semantic web technology. So, kini na ang term nito ani. Sa una, sa Web 1.0 is static. Sa 2.0 is dynamic. Then, diri sa 3.0 is semantic. So, mana siya ang word na ito na. So, unsa maning semantic web, sir? Ang sa semantic web, mga bata, this is the application of natural language, no? Dari, natural language processing. So, this semantic web, it involves distributed database, machine learning, machine reasoning, and autonomous agents. So when we say autonomous agents, this is the application of artificial intelligence, wherein ang website makasabot na kung unsa ang imong gilantaw. So even ang Facebook, they have this so-called Web 3.0 mga bata. Kaya kabantay mo, pag once mag-open mo, let's say for example, mag-open mo sa Lazada na app sa inyong mobile phone, and then mag-research mo din about sa mga shoes, no? Magpalit kitahin mo og shoes or wala na mo yung plano magpalit, then inyo rang gi-heart or inyong gi-like or inyo ra siyang gi-add to cart, although wala ninyo gi-purchase, but inyo ra siyang gi-wishlist kumbaga ninyo. So, pagbalik kayo sa inyong Facebook account, kabantay mo, di ba? Pag once ibalik niyo sa Facebook account, ang mga ads na mo-display din sa inyong Facebook accounts is kabahin na sa mga shoes, kabahin na sa mga sapatos. So in that case, gi-process karon sa internet or sa web ang inyong transaction or ang inyong preference na mao ni ang inyong gusto, and so once muadto ka sa Facebook or adto ka sa YouTube, mauna ang ipang display, and that is the application of the so-called artificial intelligence, machine learning ang tawag nila na, or machine reasoning mga bata. And so in that case, that makes the web na semantic web technology ang gamit nila ana. So even Facebook, they apply semantic web, wherein gina-analyze karon kung unsa ang transaction or unsa ang preference sa user kumbaga. So now another part nga case sa semantic web is that naata gitawag nga distributed database. Semantic web provides a framework that allows data to be shared and reused to deliver web content specifically targeted user, no? Targeting the user. Kumbaga, i-target ang content. Ang kinira dapat ang iyang content na ibutang kay mauni ang iyang ganahan. So naay pag-analyze ana, naay pag check o naay lang nagitawag nila ana nga
advertising customization. Targeting dapat ang imong content din ha. Na kay kini man ang iyang gusto, kini man ang iyang permente ginalantaw, kana rapod ang ipang butang. So that is why naay pag-target sa mga users kumbaga. So another pod nga case sa gitawag nato nga semantic web is the so-called distributed database or the shared content, no? Shared content masabot dili lang sa usa ka computer naa ang usa ka file, but naka-distributed siya sa uban na mga computers kumbaga. So changing the web into a language that can be read and categorized by the system rather than by humans. So kumbaga ang system na mismo ang mubasa in connection kung unsa ang iyang gusto nga buhaton. So that is what we call artificial intelligence. Anay kahibalo ba ang computer? So those are the versions of the web. So natay web 1.0, 2.0 and also 3.0. So let's go here sa types of websites. So first type din sa website nato is the e-commerce website. So when we say e-commerce website, this is a site, no, that buyers or users can buy and sell products. So kana mga websites nga lazada.com, shopee.com, Alibaba, sa kanang uban na mga websites kanang Amazon. So kana sila ng mga websites, they customize, no, they cater buying and selling kumbaga of products. So kasabot naman ta na kay we have order mga items nga naa sa Shopee or sa Lazada. So kana sila ng mga websites, ang tawag nila ana is e-commerce website. Then another pod nga website is the business website. So this is a website devoted to represent a specific business. So kini siya ang example, perfect example aning business website is kining atong website sa school. Kini siya. So website nato sa snesu.edu.ph. This is an example of business website. Nga iya rang i-represent, no? I-represent ra niya ang business nato or ang iyang school. Of course dili man ta negosyo but school man. So but still nabilong na siya sa kategory nga business website ang atong website nga gihimo sa school kumbaga. So to communicate the type of products or service na ang atong, of course ang atong service is education and na atong gina-offer kumbaga. So natin mga kurso, dili kabantay mo sa atong website na ay mga courses dinhi na academies, na ay College of Engineering and IT, College of Technology, and so on and so forth. So makita natin na ang mga offerings kumbaga sa atong school. So again, that is what we call business website. Another pod nga website is entertainment website. So this is a website nga ma-entertain ka. So for example, Netflix, na mangita kag movies, mangita kag mga series, mangita ka og mga or even mga games, no? Or ang YouTube can be categorized as entertainment website ng bata. Kaya naman sa YouTube makita man kagihapon og mga content nga yes, ma-entertain ka na siya. So but ang pinaka perfect aning example sa entertainment website is kining mga streaming sites, mga Disney Plus, kining Netflix o uban pa na mga streaming websites. Then another pod nga website is kining portfolio website. So when we say portfolio website, these are websites nga gina-showcase, no? Gina-showcase ang mga works, mga individuals kay para ma-attract ang mga potential na mga clients, potential na mga customers sa ilang mga negosyo kumbaga or sa ilang kibalang ibang trabaho. Usually kanang mga artist, no? Kanang mga artist nga maayo sila sa painting, maayo sila sa mga videography or photography, wherein ilang gina-showcase ang ilang mga works or mga past nila na mga works kumbaga.
So ang purpose ana is just to attract mga potential na mga clients kumbaga nila. So portfolio website ana ang tawag. So usually sa una naay mga company nga, or let's say for example kung mag-apply ka sa mga IT related na jobs as like video editing, photo editing, kana mag-online ka pag-apply, or mag-apply ka og kanang animator, mag-create kag animation. So ang hanapon ana sa mga employer is ang imong portfolio. Asa man ang imong mga past accomplishment, unsa man ang imong gipanghimo sa una, pakita daw ko. So pagwas mangita sila og portfolio sa imo, of course imo silang i-direct sa imong portfolio website. So naa kay gihimo dapat nga portfolio website nga nimo didto nimo gipang-publish ang imong mga past accomplishment kumbaga, or imong mga works na siya. So another is that media websites. So kining media website is somehow related gihapon ni diri sa entertainment website sa taas. But ang nakadugang lang aning media website is naa na mga news and reportings. But still naagihapon to mga movies, naagihapon to mga entertainment, naagihapon to mga series, naagihapon to mga telenovela, something like that. Kaya the same, parehas naman gihapon sa mga entertainment website nga naa kay movie, naa kay mga series. So here sa media is naalang nadadugang nga mga news, ay mga collection of news o mga reportings na siya. So usually makita nato ani kini mga website sa GMA, sa ABS, no, nga mga websites nga naa makita nimo ang mga news nila kumbaga. Then another pod nga website is of course brochure website. So ang brochure website is simplified ra ni siya nga version sa business website. So murag anak lang ni siya nga version sa brochure sa business website. So ang business website man gud is kabuuan, no? Ang online presence nimo diha sa internet. But kung ari ka sa brochure website, this is focused more on sa imong product specifically. Kung so let's say for example, yung business is kuan ka aroy negosyo nimo is kanang RTW, no? So mga sinina. But ang brochure website is sinina nimo pero focus lang ka sa jeans. So wala na kailangan din nga content, but instead kadto ra sa imong mga jeans na mga sizes, mga style. Lahi pa tong imong website nga imong gi-design para sa imong mga shirts na siya, or para sa imong mga underwear or sa mga klasiko, let's say anaa ka sa clothing industry na siya. So ang brochure website is anak lang na siya or simplified version sa kining tawag nato nga business website. So mao na siya ang tawag nato nga brochure website. Then another pod nga website is non-profit website. Of course, naaman tayo mga websites karon na mga kanang mga for donation purposes, no? Na kanang bang World Vision, any other websites or mga organization na international organization wherein ang ilang trabaho ani is magpagtabang sa mga tao, kumbaga maghatag og scholarship, maghatag og mga beneficiaries sa mga kanang mga launta lamang mga lisod jud sa kinabuhi, just like for example sa Africa nga lisod jud kaayo ang ilang kinabuhi dito. So naay mga organizations nga mag-compose para maghatag og tabang dito, just like for example mga UNICEF, World Vision, pinaka-common jud kaayo ng mga kanang mga organization. So since naamay pag-accumulate or naamay method of donation, so pwede na dito dayon sa website ra kan mag-donate kumbaga. So perfect na example lang ng website kanang Patreon, no? Patreon.com na siya. Wherein dito pwede ka mag-donate kumbaga o usa ka or mag-sponsor ka o usa ka organization na siya. So non-profit website ang tawag nato ana. Then educational website, of course, ang educational website is dapat mag-offer og online course, no? Naay klase dapat.
So kining atong school, although ang atong eskwelahan is, of course, it is an educational institution, but somehow wala man tay online schooling dinhi. No, wala man tay online schooling dinhi as atong website. Na wherein anhi ka dinhi mag-study, anhi ka dinhi mag-create og exam or maghatag assignment na siya. So since wala man siya dinha, so dili siya mabilong sa kitawag nato nga educational website. But sa una is naami katong gitawag na LMS, Learning Management System, na wherein dito na magina-access ang online course. So naami gitawag sa una kay lagi na pandemic man to nga time. So naami gihimo nga learning management system, dito may mag-interact, dito may mag-submit og mga requirements na siya. So kadto siya nga klase nga service o kadto siya nga website is ang tawag nila ato is educational website na siya. So then we have also Infopreneur. So kining Infopreneur, Preneur is somehow related gihapon ni dito sa e-commerce sa taas, na wherein na ay selling and buying, no? Selling and buying of products. Pero ang focus aning Infopreneur from the word itself, info, no? Information lang. So ang hitabo dinhi ang mga products dinhi is kanang mga digital products only. So when we say digital products, ma-download ra sa internet ang mga product. Dili kay moabot sa imo sa balay. Pag once mag-order ka aning item, dili necessary nga i-deliver sa imo. But instead, maabot ra sa imong laptop or maabot ra sa imong cellphone ang product, kumbaga. Just like mga music, mga videos, no? Gusto nimo paliton na kay paliton na mga photos, kay mga paliton nga mga e-books, no? Mga libro nga naa sa digital or naa lang sa internet. So kana siya. So amo na sila ng mga product ang gibenta lang sa gitawag nito nga Infopreneur website. So dili na moabot sa imong nga physical, just like dili for example sa Lazada or sa Shopee na pag was mag-order ka, nakakay paaboton ng mga product maabot sa imo. But kini sa Infopreneur is wala. Instead, ang mga product maabot is naa lang sa imong computer. Ma-download, kibalidayon nimo automatic. Then we have also personal website, wherein ani nga time is, of course, somehow related gihapon ni dito as a portfolio website or personal blogs or vlogs, wherein this is just like a diary, no? Na pwede ka mag-create ng imong kagalingon nga website na siya. Then web portal. So this is a website designed for internal purposes at a business organization or institution, wherein ang purpose ani is to collect information in different formats from different sources into one place to make all relevant information accessible to people who need to see it, kumbaga. So naalang na sa usa ka organization ang web portal, wherein ang purpose ana is kolektahon ang mga information, just like sa amo dinhi sa SNSU, na kolektahon ang mga information dinhi and then ibutang dito sa web para pag once manginahanglan na ang among HR or among human resource officer, automatic dito makita ang among information. So that is what we call web portal ng mga websites. Then of course naskutan naman nato ni mga wikis, no, ganina ng mga Wikipedia sabat man ani. Those are mga websites nga editable. Pwede ninyo maka-create ka, or mga forum websites, no, to exchange conversation or to exchange mga collaborative na mga ideas. So pwede ko ka diri sa forum websites, kumbaga. So that's it for the lesson number 1.